Nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. Sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Yes, go ahead, sir. Go ahead. The Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violation Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter
are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yon? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po sa sinasabi niya mga Sandali, cases. anong compliance mo doon? Bali, Nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. during your recruitment. Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun. Kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion dun sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami. Doon sa, for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa, sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po nagtataka lang po ako sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo,
yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, sabi niya gano'n, eto sir, po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So sino yon? Mga kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal, logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po, hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko mo tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat na sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor.
Your Honor, Yes. ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakang posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat Siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talagang totoo You confirm na papel mo yon? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po, To deny? hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila fuinersa. Pwede pa upuin natin dito. by the way- Sino yun? Sino mga yun? Sinong paupuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya
and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, 008519 PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-ula, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako? Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, yung ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir. Wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni, alam mo, ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa... Yes, Your Honor. Certification. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014.
So yung kaso mo, yung Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan Hindi, noon. opo, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung ano, wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung ano na yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, yes sir, go ahead. totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Yung apat. Take your seat. Take your Sorry, seat. sir, correction. 8 po sila. 8. 8. Yung mga bagong kuan, yung 8, please take out kayo. Kumsik. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand? Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Paupo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Ah, Kayong apat. Yes. There are 8. eight of them, So sir. kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na Yeah. PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung 2 pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandoon kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala palang kayo noon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon. Ikaw. Wala ka doon. din po, sir. Wala din. Ikaw. Walang nangyaring ganun. O ikaw. If Wala I ka? may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, 12 is on ang Monday. tanong ko kung nandun kayo, hindi. We were Wala. not in the office on Oh, so you were those not there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking
possibly before April 10, baka April 9. Pero, ay, March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what And- do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, no, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi nila ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi Hindi, ganito na lang. Mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka Your kung Honor. Sinong nandun. Nung doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, naandun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. as far as Yung your, sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, at Opo. in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi mo Honor, doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Unfair din dito sa apat na ito dahil yung impression mo yung personal mo lang yun. Opo. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Magkuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila, may sariling decision din May sariling decision. Tama po, Ako, kahit na i-influence ako ng Chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, ini-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Okay? Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po, Continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya,
nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nakutos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. O sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, you are Privacy under oath Act. here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsek, next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap. Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone. Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave. Opo. So that's it. Gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Ha? Dave? Curioso. Dating PDEA agent. Hindi po. Ano lang po siya, kontraktual lang po dati. Kontraktual ng PDEA. Opo, noon po. Noon. Paano? Kontraktual ng PDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maaari sa kanya in good faith siya sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala meron. Kasi nga merong i-deny eh. May i-deny, may usapan na i-deny. Sandali. Opo. Yung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si Siya Dave? po, boses niya po Ha? yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ako, kumbaga sa kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas pusoy? Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa tayo ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly.
Yan ang